Vice Presidente at si Atty. Lobo. Napakaganda ng mensahe ni Banatbay. Pakinggan natin mga kababayan, napakaganda. Tama siya. Hindi siya nagpalinlang sa pera sa halagang kalating milyon buwan-buwan. Panoorin natin guys. At mag-subscribe na rin. Malaking tulong na yan sa akin. Ito na. Tagal po nun, inabot po ata ng 3 oras bago po dalhin sa ospital. Alam nyo, hindi na po ito usapin ng politika, Duterte o Marcos. Ito'y makatao na po. Kung isang tao, kahit sino pa yan, kahit ano, nang nakabulag ka, tutulungan mo na yan. Diba? Hindi yung kung ano-ano pang sasabihin mo dahil ganito. Una-una, hindi naman po kriminal. Si Atty. Lopez, siya po ay isang resource person. Kaya nga po, paulit-ulit sinasabi ni VP Sara Duterte, yung karapatan naman yun. Ako po, marami nagsasabi sa mga social media, tinatanong nila, dapat nang manawagan si VP Sara Duterte ng People Power o kaming mga vlogger. Alam niyo po mga kababayan, hindi na namin kailangan manawagan. Yan po ay nasa karapatan natin. Nasa Article 3 ng Konstitusyon yan, Bill of Rights. Ang karapatang magtipon-tipon ang ipahayag ang kanilang saloobin sa nangyayari sa bayan natin. Hindi na ho ito usapan ng Duterte at Marcos. Ito po'y usapan na ng pang-aapi sa bawat Pilipino. Hindi na ho natin gusto usapan natin na kailangan mawala si Marcos. Hindi ho. Bawat isa sa atin ninanakawan ng mga congressman natin. Alam natin yan. Bakit ang yaman ng Pilipinas pero mahihirap tayo? Saan kayo nakakita ng sobrang yaman ng bayan mo pero mahirap tayo? Bakit? Oh God, please, no! 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 Dahil nasa bulsa ng mga congressman. Tapos masaya kayo sa 1,000 ibinibigay sa inyo. 1 milyon ang ninanakaw sa bawat isang tao. Anong klaseng bayan meron tayo? Di ba nakakalungkot po yun? Hindi na ito Duterte Marcos tayo na ang inaapi dito, bawat Pilipino. Hindi na namin kailangan manawagan sa inyo na sumama kayo sa amin dito, pumunta kayo dito, suportahan si VP Sara. Hindi ho. Inapi na ho tayo. Alam nyo, para sa akin, personal ito. Alam nyo kung bakit? Ako ho nadali. Inalok ako ng 500,000 kada buwan para sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso, etong linggong to pupunta ako sa Legazpi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi na ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Sana natutulog na lang ako Nagigits niyo yun? Pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si VP Sara Duterte na walang dahilan. Sana kung tarantada yun, okay Araw-araw natin banatan, pero hindi ko tama Hindi ako nagpapaka-righteous, nagpapaka-banal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun Isipin nyo, kaninong pera yung mapupunta sa akin? Sa inyo galing yun. Diba sa inyo po galing yun? Kukunin ko para siraan lang ang mga Duterte na dating sumusuporta sa Duterte. Putang ina ninyo, pumupunta pa kayo sa Diba pumupunta pa kayo sa EDSA? Tapos kayo sisiraan nyo si Duterte? Sa halagang magkano? Huwag na tayo maglukuhan. Pantsupa nyo yan Yun ang totoo. Dahil wala kayong matsuchupa kung wala kayong pera. Kaya nyo tinanggap yan. Sorry, pasensya na kung masama yung kung may mga bata dito. Pero totoo yun
Sininyo yun ah. Yung isa nga na, doon na sa UK Chumucho pa eh. Kasi, thinking pa na. Bakit? Pinoy. Kasi mukha kayong pera eh. Mabuhay lang kayo ng sapat. Yun lang naman po sinasabi natin dito. Dahil marami nang sinira ang pera. Eh yung isang chihuahua nga eh. Alam niyo ito ha, sinabi sa akin mismo ito ni Yorme. Alam mo ba bakit sinisiraan yan? Utos sa kanya yan eh. Noong una, siyempre, parang totoo kaya yung sinabi ni Yorme sa akin? Pero lumabas mismo sa bibig ni Vice President Sara Duterte na nagsosorry sa kanya eh. Huwag niyong personalin kasi kailangan lang namin ng budget. Bakit? Matatalo na kayo sa Maynila eh. Yan ang katotohanan. Talo na kayo sa Maynila, kaya kailangan nyo ng pera. Diba? Kailangan nyo ng pera dahil hindi nyo kayang talunin yung umaayos ng Maynila. Tapos ngayon, dahil lang para sisiraan nyo ang ating Vice Presidente. Na oo, hindi ko perfecto yung makali. Itong mga kapulisan natin, alam nyo po yan. Nananawagan po ako sa mga kapulisan na nasa paligid ngayon. Kayo po, binawasan ng pensyon nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, babawasan ng general nyo. Bakit? Kailangan din uli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis. Tapos sinusuportahan nyo ngayon? Oh, diba? Yan ang sinusunod din yung utos. Huwag nyo sabihin na sumusunod lamang kami sa utos. You have the right na tumanggi sa maling utos. Karapatan nyo yan. Sasabihin nyo matagal kayo pag sumuway kayo. Aba, sana hindi na lang kayo nagpulis. Kung hindi nyo naman kayang manindigan para sa bayan. Duterte! Duterte! Mga kababayan, isang paalala lamang po sa atin lahat. Sana po ay magawin natin itong mapayapa. Kasi yun po ang kahilingan ng ating Pangulong Duterte. Mapayapa at legal na paraan. Ulitin ko, Tore ha, legal na paraan. Tangina, demanda ka na naman sa akin dyan eh. Legal na paraan. Matahimik, legal na paraan. Ulitin ko ha. Ako sa mga constitution dito. Legal na paraan. Ano po yun? Manawagan tayo. Manawagan tayo na tayuan ninyo ang konstitusyon. Yun lamang po yun. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Ano nakalagay doon? Nanggagaling ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Pag inaapi ng taong bayan, ipagtanggol niyo naman kami. Yun lamang po yun, mga kapulisan, mga sundalo. Pag inaapi na po kami, karapatan ninyo ay ipagtanggol ang bawat Pilipino. Kailan pa? Pag ubos na pera natin, bayan na to? Ubos na eh. Wala na nga panggawa eh. Kaya nga pinalitan na yung bill ng ano eh, bill termor. Bakit? Eh, kailangan na nilang palitan eh. Wala naman silang proyekto. Diba, pangalan na yung pinalitan nila. Lahat, wala na. Ngayon, gahanap. Tingnan mo, bakit nagkaaloko-loko ang disaster natin? Kasi wala nang pera. Asan na yun? Nandung sa bagong tawag sa panunuhol. Ano yun? AIX at saka yung akap na yan, diba? Yan yung bago eh. Buti hindi ginalaw So, yakap. sinusulan tayong mga Pilipino para iboto uli sila at muli silang magnakaw. So mga kababayan, ulitin ko po sa mga OFW, alam ko mahirap umuwi dito. Pero kung kaya ninyo, gawin ninyo para sa bayan nyo. Kasi baka mamaya, pag uwi ninyo, bulok na ang Pilipinas. Di lamang po, gusto ko lang magpasalamat ha. Wala ho dito, banateros yan, ano yan, hindi. Lahat po ng mga voters dito, ina-acknowledge po natin. Supportahan natin sila lahat. Lahat po. The mere fact na hindi ho sila
nagpapabili sa kabila. Mahirap po yun. Ang laking pera meron sa kabila eh. Yung dating nakatira lang sa kubo, sana nakatira. Sa kondo na eh. Oh, may pancho pa pa. Totoo naman, di ba? Alam nyo, hindi ko naman palanan yung kalbo na yun, ha? Sininyo! Nagkita kami nun eh. Yung sa Manila. Pinag-aasar-asar ko yun eh. Sabi ko, anak ka ng wedding. Dati lang hindi kasi hindi ganyan. Porque kung puno-puno ka ng kaso, babaluktot ka. Alam ko po yung bakit. Puno na ako ng kaso eh. Ilan na kasong dinadaanan ko ngayon? Ubus na pera ko sa kakakaso na yan. Pero bakit? Kasi para sa bayan eh. Yun po ang totoo dyan. Hindi po, ulit-ulitin ko ha, wala akong planong tumakbo. Wala ang planong tumakbo ang buong grupo ko. Para lang talaga kami sa bayan. Para lang, kasi wala ho eh, mamamatay tayong lahat. Tama mali, sino dito hindi meron ho ba dito hindi mamamatay? Pwede ba ako sumama sa lihingin nyo? Hindi, biro lang ha. Di ba lahat naman po tayo mamamatay? Parating tayo, harap tayo sa Panginoon, anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Pinaglaban mo ba yung mga kababayan mo? Sino dito ang namili ng bansa nung pinanganak? Sige ho, meron ho ba dito? Nung nasa tiyan kayo, sinabi niyo sa nanay niyo, ayoko dito sa Pilipinas, gusto ko sa Japan. Wala, di ba? Lahat tayo, wala akong choice. Pinanganak tayo sa Pilipinas. May dahilan yan. Upang mahalin mo ang bayan mo. Hindi disgrasya na pinanganak ka sa Pilipinas. Pinanganak ka sa Pilipinas upang ipaglaban mo ang Pilipinas. Masarap pumunta sa ibang bansa. Sino ang nagpupunta dito sa ibang bansa? Di ba ang sarap? Yung iba sa inyo nakapagtrabaho sa ibang. Hanggang ganun na lang ba tayo? Hanggang ganun na lang ba tayo na every December nangangarap tayong pumunta sa Japan, pumunta sa ibang bansa? Kasi bakit? Ang ganda ng bayan nila eh. Hanggang ganun na lang tayo. Hindi ba tayo mangangarap na someday, sana yung bayan natin katulad ng Japan, katulad ng Korea, Singapore, di ba? QJC. Pero po, totoo naman yun. Napakaganda nung sa loob ng QJC. Eh, sana po ganun lang ipaglaban po natin. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa mga kababayan nating nanonood dyan. Walang uwi at pumunta kayo dito.